Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong araw, makakasama natin ang Philippine Kickboxing Delegation sa nagdaang First Thailand Kickboxing World Cup 2025 sa Bangkok. We have Winnie, Amy, and of course, Coach Randy. Welcome to Match Point, guys. Batiin nyo naman ating viewers. Hello po. Okay, guys. Unang-una, congratulations sa inyong successful stint sa Bangkok. Kumusta naman ngayon muna? Anong pinagkakaabalahan ng team? Coach? Sa ngayon, after nilang mag-short break, busy na uli kami sa training, no? Dahil marami kami pinag-aanda ang laban, kasama na yung National Championship. Lahat dito yung magagaling, magsasama-sama, maglalaban-laban, mga ano natin, no? National athletes plus iba pang mga gusto pang mga aspirants na gusto pang makapasok sa national team. And then, ipinagandaan tayo na, of course, yung sa December, yung Southeast Asian Games sa Thailand. Pero bago yan, may gusto nating makalaban din muna sa ibang bansa by October. So, yun, wala pang lugar or pero pinaghahandaan na natin lahat. So, kumbaga, after nung Bangkok, back to training agad yung team. Pero nagkaroon ba kayo ng time para mag-celebrate man lang? Sinatanungin natin. Nakapag-celebrate naman ba kayo? Kumusta yung celebration ng team? Lahat naman po kasi nagjo-join ng victory party. May May victory ginagawang victory party kaya lahat po. That's nice. Sama-sama. Tapos, after victory party, yun, training ulit. Pero congratulations, guys. 22 medals. Tama ba, Coach? Amy, tama, 22 medals. Yes. Kumusta naman na maiuwi sa Pilipinas yung ganong karaming medal haul sa first ever na World Cup sa Thailand? Amy? Sobrang saya po kasi nakapagbigay po kami ng karangalan po sa bayan po natin. Saka siyempre sa mga pamilya namin po, saka sa sarili namin po. Ayun, nabanggit mo na rin. Anong pakiramdam na maging part ng ganong klaseng history? Yun po, nakaka-overwhelm. Then, sunod po is naka-proud na makapagbigay ng inspirasyon sa lalo mga kabataan na ngayon po, sa mga next generation, then sa family, na naipakita mo kung anong level ka na nag-succeed. Ganun. Anong tumatakbo sa isip mo nung nandun kami sa mismong competition? Siyempre Parang po, nakita mo ba na ganong karaming medal talaga yung mauuwi ng Pilipinas? Sa world kasi yun eh. Kaya siyempre, mabibigani ka talaga sa mga makikita mong mga kalaban is very high level po. Then, ayun, talagang tiwala lang sa sarili din sa mga coach. Nag-training naman po kami kaya go lang, laban lang po. Pilipinas. Thank you so much, Winnie. Yeah. Amy, kumusta yung pakiramdam mo na maging part ng history na yon? Wala. Okay lang. Coach, ikaw, gaano ka ka-proud sa mga athlete ngayon na grabe, ang dami nilang naiuwing medalya? Alam mo, ang maganda dito sa samahang kickboxing ng Pilipinas, ang bilis ng progress namin. Nagsimula kasi ang maging active ang samahang kickboxing noong 2019 lang. So binuo natin for the first time sa SEA Games, nakapag-deliver agad tayo, no, ng medals. Tapos sunod-sunod na yon SEA Games hanggang sa nagsumali na tayo ng Asian Championship. At ngayon, sa World nga, marami na tayong nahakot at pinakita natin na kaya natin sumabay sa buong mundo. Pero nandiyan na tayo, Coach, na pinatunayan nyo sa Pilipinas na kayang-kaya natin makapagsabayan, na nabanggit nga ni Winnie, yung sisilaw ka talaga, ang daming mga ibang level na ng mga athlete na makikita mo sa World Cup. Pwede ba natin explain muna sa mga tao kung ano ba yung kickboxing at ano yung iba't ibang category niya? No. Yung kickboxing kasi, yung talagang sport as a kickboxing as a sport, maraming categories yan, no? Pang bata, pang baguhan,
up to elite. So yung mga baguhan, mga bata, ini-introduce natin sa mat, yung mga mat sports na tinatawag. Ito yung point fighting, kick light, tsaka light kick. Right. Oo. Then yun namang pag gusto mong lumaban na ng full force, no? Andito na yung nasa ring na, no? Pero of course, nandun pa rin yung headgear, yung mga tamang equipment sa armor, no? Sa foot natin at saka sa yung gloves, no? Yan na yung full contact, yung low kick at saka yung K1. Yan na yung mga high level kickboxing na talagang full force na yung may knockout na yan. Yung sa mga mat sports, kaya pang simula natin yan, point system. So hindi ganun yung force na binibigay ng mga naglalaro. So safe for beginners and even for kids safe yan. So kumbaga, hindi porket sinabi mong kickboxing at violence agad, physical agad. Kumbaga, merong iba't ibang level yan ng Yes. intensity ng pagiging physical ng mismong sports. Thank you so much, Coach. Ito, Amy. Okay, ready ka na ba, Amy? Ito, congratulations sa iyong silver sa light contact 50 kilograms category. Yeah. Hindi yun biro. So, kumusta naman yon? Anong tumatakbo sa isip mo during the competition? Paano ka nag-prepare? Kwentuhan mo naman kami. Yes. During competition po, siyempre andun po yung kaba po. Tapos, tinata ko na lang po sa isip ko na kaya ko pong makipagsabayan sa kanila po sa high level na competition po. So, yun po, saka tiwala lang po sa sarili ko po talaga po. Kaya ko po. Pero, Amy, bata ka pa. At sobrang laking bagay na nitong nakuha mo na title, silver. Pero paano ka ba nagsimula? Pwede mo ba kaming kwentuhan paano ka na-introduce dito sa sports? Anong mga naging motivation, inspiration mo para pumasok dito sa kickboxing? Nagsimula po ako nung pandemic po. Kasi doon lang po ako sa bahay po training sa sarili ko po. Hindi sa sobrang gusto ko po talaga po makisali po sa national po sa Philippine team. Nag-search po ako sa Facebook po ng mga friends ko po na yung nagti-training po. Hindi nakilala ko po si Coach Randy po sa Facebook. Nakita ko po siya. Sabi ko, ay, ano to, coach ng National team. Po, national team. Tapos yun, chinat ko po si Coach Randy po. Sabi ko kung pwede po makisali ng training po. Doon yun sabi ni Coach Randy, punta lang daw po ako sa gym nila. Tapos sali po ng training po. Doon yun po. Na-discover po nila ako. Tapos, kasi malayo po kasi yung bahay namin po sa gym po nila po. Nasa Clusi pa po kami. Tapos yung gym po nasa Malati po, Manila. Tapos siyempre, po nun, wala pa akong mga panggastos po nun sa mga sa pamasahe. Siyempre sa akin pa po yan. Tapos, ang ginagawa ko po nun, kapag linggo, sumasama po ako sa pinsan ko mag-deliver po ng mga lalamog po. Okay. Nagsama-sama po ako sa sideline. Tapos, pag tuwing mag-training po, pinachat po ako ni Coach Randy kapag may training po. Yun, yung mga kita ko sa sideline, yung ginagamit ko pang pamasahe. Opo, pamasahe, back to back po. Yun. Tapos, yun, tuloy-tuloy lang po hanggang sa sinama po nila ko ni Coach Randy po sa Baguio po para mag-training po sa national team po hanggang sa discover. Grabe, nakaka-inspire. Kasi talagang patunayan na kung gusto mo, may paraan. Kumbaga, may pangarap mong makarating, maging part ng national team. Opo. Kaya doble kayod ka. Opo. Kahit ikaw yung magsustento sa sarili mo for allowance, kahit maliit na bagay na pang biyahe lang, sa training, ganyan. Super inspiring pala ng story mo. Pero dyan sa hard work mo na yan, sa lahat ng sacrifices mo, kumusta ka naman na ngayon? Paano naman binago ng buhay, ng pagiging part ng national team, yung buhay mo? Sobrang laki ng pagbabago po, no? Lalo na sa pamilya ko po. Kasi nakapagbigay na po ako sa mama ko, sa mga kapatid ko, nakatulong na ako sa pag-aaral po nila. Tapos, siyempre sa sarili ko rin po, medyo umaangat-angat na po. Ayun ang maganda. Pero alam mo, malayo pa naman, pero
nakikita kong malayo ka na doon sa pinagsimulan mo. Thank you so much, Amy. Very inspiring ng iyong story. And of course, Winnie naman tayo. Congratulations, Winnie. Gold for light contact 57 kilograms, silver for kick light 57 kilograms, and bronze for team point fighting open weight. Pero among those events, ano yung pinaka-challenging and pinaka-unforgettable for you? Sa kick light po. Bakit? Kasi rank 1 din yung nakalaban ko. Rank 1 sa world. Yung ka-finals ko talaga. Kaya medyo na-challenge talaga ako sa laban namin. Pero pwede mo ba explain sa amin yung differences nung kada category na nilahukan mo? Unahin ko na lang sa kick light is you can do all punches and kicks sa body and sa legs. Yan. Sa light contact naman, wala siyang kick sa lower body. And sa point fighting naman is kada may magka-execute ng punch or sipa na makatama sa ulo or sa body, stop then i-point sa kung sino yung nauna. Paunahan yun. Paunahan na pumuntos. Very different pala talaga Opo. siya. Pero paano ka nag-a-adjust doon? Ayun, tanggalin mo lang yung isang part. Laro-laro lang. Pero syempre, tinrain ka talaga for that. Apo, yun po yung ginagawa namin araw-araw. After ng kick light, kinabukasan, light contact muna kami. Then after that, point fighting para mapadaanan talaga lahat. Kasi kung baguhan ka, medyo malilito ka, lalo na kung lalaroin mo lahat. Pero masanay, okay na po. Thank you so much, Winnie. Pero ito, gaya ni Amy, pwede ko bang matanong kung paano ka rin nagsimula sa kickboxing? Ayun po, after pandemic po yung sa akin. Kasi after nung pandemic, nag-open na yung mga gyms. And may bagong gym doon sa probinsya namin sa Ifugao. May pinatayo doon na gym. So, nagbalik ensayo ulit ako everyday. Then, may isang coach doon, si Coach Joel po. Then, yun, nakita niya ako na, uy, parang masipag daw ako mag-training. Nandun ako araw-araw. And ayun, linapitan niya ako. Tapos tinanong kung gusto mo ba mag-join ng kickboxing? I-try ang kickboxing. Kasi ang background ko pa talaga is taekwondo. Yun po ang ginamit ko na mag-aral ng college as a student athlete. And ayun, so kaya may hiling na po talaga ako sa training. So yun, napitan niya ako, then tinanong, may regionals na kickboxing, baka pwede mo i-try. So sabi ko, why not? Since sports naman talaga yung natupag ko din ever since. Kaya yun, trinay namin. Then yun, nakakuha ng luck. Nanalo ako doon, gold. Then up next is the nationals. So yun, trinay ulit namin. Nagsumali po ako. Then ayun, na pinalad din and nagka-gold. And after that, umuwi kami and kinontak na pala yung coach ko and tinanong if pwede akong bumaba dito sa Manila to join the national training pool. And ito po yung training. Then ayun, bumaba po ako. Then unti-unti na-i-join na po ako sa international competitions. So ayun, tuloy-tuloy na po hanggang ngayon. Pero, paano naman ito binago? Kasi di ba nagsimula ka taekwondo nga, then kickboxing, then ano nagbago sa'yo nung naging part ka ng national team? Yun, natuto po ako sumuntok. Kasi sa taekwondo po talaga, Puro sipa. pure kicks. And madalang susuntok ka lang sa body, yun lang yung suntok. And sa kickboxing is talagang from the word kickbox, sipa suntok talaga po. Okay. Pero that's technical side, that's the sport. Pero paano naman sa buhay? Like sa family, ganyan. Sa Ikaw buhay. mismo. Yun, so, nung college pa po kasi ako, kami yung graduating na kami, magpa-pandemic na. So, pandemic graduates kami. So, ayun, tinapos ko naman, then, nag-exam ng licensure, nakapasa naman. Then, ayun, kasi sa
yun yung ang nagbinago sa akin ng kickboxing kasi nung after ko graduate tas nagpasa ng licensure, kasi puro ang sasabihin sa'yo is ba't di ka na mag-apply, ganun-ganun, yung puro ka na lang suntok, sipa. Puro Yung sport. parang naipatunayan ko sa kanila na may dadalhin ka din ng kickboxing sa ibang level, ganun. Kaya yun, napatunayan ko na hindi lang pang katuwaan talaga yung kickboxing or sa sports. Ayun po. Napatunayan mo na magtatagumpay ka Oo, kahit hindi dun kahit- sa larangan na iniisip nila, na gusto nila for you. Ayun. Kasi gusto mag-apply ka, ba't di ka na mag-police, ganun. Kasi registered criminologist na po. Ah, okay. Then hindi mo pa siya pinurso talaga. Hindi So ko wala na ka po pang na-pursue kasi na mas focus na in ka. love pa po ako sa kickboxing. Kaya Sige. kay why not I try more, ganun po. Thank you so much, Winnie and Amy, sa inyong story. Now naman with Coach Randy. Mm. Coach Randy, kumusta? 22 medals. Paano mo di-describe yung performance ng team sa Thailand? Yung kasiyahan, sabi nga ni Ma'am Ben, nandun nga rin sa, hindi namin ini-expect na sobra-sobra. Pero we will try eh. We will try and gagawin namin yung best na makapag-deliver. No? And we believe na nakapag-deliver, we made the country proud. Even yung mga officials namin, ang president kasi namin si Senator Tolentino, Franz Tolentino, ay namin mapahiya. No? Sina Attorney Wharton, maganda yung expectations nila sa amin. Si Mike Tolentino. Full support kasi sila eh. No? So, hindi katulad kasi kami ng ibang na walang support. Kasi yung iba talagang kulang yung support. Kami, talagang enough yung support. So, ang gagawin na lang talaga ng mga atleta is mag-training, gagawin na lang ng coaches is ibigay yung best din na education sa mga bata. Hindi ang kasi namin training kumpleto, may technical side, meron din kaming yung Sa health. sa nutrition of course na namin, tsaka yung character building meron kami noon, no. Ni-inculcate namin sa kanila na walang may bisyo sa amin, walang pasaway, no? Disiplina talaga. Disiplina yan, tsaka yung pananaw nila sa buhay, positive yung outlook na tinuturo namin. No, even sa aming mga coaches, nagbabantayan kami ng sarili namin na pagka medyo may nagsasabihan kami na ingat tayo sa ganito. So, magandang example yung hindi lang coaches, pati sila, among them, maganda example yung pinapakita nila sa isa't isa. So, kumpleto. Kaya, ang naman kasi, ang sport, panandalian lang naman to eh. So, ang inaano namin sa kanila, later on, mag-retiro ka, later on, mag-iiba ka ng career mo. So, at least equip ka ng disiplina, ng pati goal mo, malinaw yung goal mo. Kaya, ini-encourage naman namin din sila lahat mag-aral. Yung mga hindi pa nakaka-graduate, yung mga nakagraduate na, at least alam na nila yung direction ng buhay nila. Nakakatawa, Coach, na marinig na yung ganitong klaseng sport, talagang supported talaga siya. Deserve naman kasi talaga ng mga athlete. At yun naman yung kailangan nila since Pilipinas yung nire-represent nila sa ibang bansa. Filipino pride nga, sabi na nila. Pero ito, Coach, beyond that, kasi narinig natin yung story ni Amy, narinig natin yung story ni Winnie, and kayo, nagiging tulay kayo para matupad yung mga pangarap ng ganitong klaseng mga bata, mga kabataan. Anong nararamdaman naman ninyo with that? Kami naman po, masaya kami pag meron kaming nabago yung buhay. Hindi lang naman kami siguro yung kahit sino sa atin. Kasi darating yung panahon, sila rin yan. Sila rin ang magde-develop ng mga bata, no? So yung namin, ano yung ginagawa namin, nakikita nila na ganito dapat, yun dapat. So natutuwa na kami sa ganun na hindi lang from zero to hero, magiging na rin sila trainer na rin sila, no, sa susunod na yugto ng buhay nila. Kahit nagkakareer na sila, babalikan nyo yan. Kasi like katulad ko po, dati akong amateur, nag-amateur, tapos sa boxing, no? Sa boxing lang. In fact, yung hero ko ngayon,
Yung tatay ko na former pro boxer, kamamatay lang po. No? In fact, nakabugrol siya ngayon. Pero since 92 years old, so more on celebration of life namin siya. So, yun, naging hero namin, naging hero ko siya sa buhay. Sila rin, meron silang mga hero, no? At itutuloy nila yan na makapag-develop ng mga ng mga bata na gusto rin magbago yung buhay. Kumbaga ipapasa sa generations. Yes. Yun ang inaano rin namin sa kanila na kayo rin, pay it forward. Kung anong natulong namin sa kanila, or na kung meron man, pasalamat sila. Pero gagawin din nila in the future. Kayo ba, masyado pang maaga pero balak niyo rin Ano pa, talagang marami pa mag-coach. silang gagawin. Nasa plano niyo naman din talagang mag-coach. Meron naman na po yung i-invite kami, tapos mag-share kami ng... Ngayon, nangyayari na siya. Meron. Okay. Nagkakaroon na kayo ng platform to share yung experience Yes. niyo, learnings. That's nice. Thank you so much, guys. Sa susunod na linggo, makakasama pa rin natin si Winnie, Amy at Coach Randy mula sa Samahang Kickboxing ng Pilipinas. At tuturuan din nila tayo kung ano nga ba ang basics sa kickboxing. Lahat ng yan sa DZRH TV Match Point.